we all have to unite against this enemy. Kailangan magsama-sama tayo. And tinitingi-tingi nila yung impormasyon. So anong inuuna nila? Conflict, frontline, may kakampi tayo. Madiskubre na ng taong bayan na ang trust and satisfaction ratings nitong grupong namumuno sa atin ay bumabagsak na ng bumabagsak. Kung saan-saan na nanggagaling po yung paninira ninyo. Hindi naman po tanga ang publiko para hindi makita na kada linggo mayroong bagong issue sa ating dating Pangulo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi ni Alex, ang dami na pong issue sa mag-asawa na yan. Bakit po di nila i-address ang mga issue sa kanila? Di man lang nagsasalita sa tao. Ano pong nangyayari dyan? At lagi pong lutang. Well, I cannot say what the inner core of the military are thinking, what their sentiments are. Are they in favor or not? Pero para sa akin, the military is always in favor of the people because they serve the people. Ang ano na lang is, are we, the people, capable of informing them of how we feel, what we think of the actions of the president? Sabi ni Cyrus Marcos, in collaboration with Uncle Sum, orchestrated the creation of a fabricated enemy in China for two primary reasons. First, to deflect attention from the true adversary, which is their own flawed system, thereby misleading international observers. Second, they aim to divert the attention of Filipinos from recognizing the true threat, which lies within the Marcos regime itself and its intricate machinery. Yes, we need to add another factor. Term extensions. Diba? While busy tayo, habang inaano natin, fino-focus ng gobyerno natin yung external enemy, kumbaga, di ba, we all have to unite against this enemy. Kailangan magsama-sama tayo. And tinitingi-tingi nila yung impormasyon. So anong inuuna nila? Conflict, frontline, may kakampi tayo, kasandal tayo kay US, kay Australia, o ang Japan, kakausapin natin, ganyan. Habang at the same time, ini-ignore yung mga issues like itong charter change na hanggang ngayon, umaariba pa. Baka habang hindi tayo nakatingin, conflict sila ng conflict mongering sila doon, yung pala, binabago na nila yung saligang batas. Sabi ni Ma'am Cheryl, ang purpose talaga ng BBM admin ang galitin ng taong bayan para magkaroon ng civil unrest para sa kanilang martial law declaration. Or, alam nyo ba na parang automatic ang pagka may external conflict tayo, pwede siyang mag-declare rin ng martial law. Diba? Lawless violence, invasion. Di ba yun yung mga grounds? It's just a small step na. Originally, martial law was conceived to deal with internal unrest. But what he can do is say na, may giyera, kailangan din batas militar para may disiplina yung mga tao habang panahon ng alitan. Sabi sa Facebook, sa daming binigay na ayuda ngayon, di po ba mas lalong lalala ang inflation ng Pilipinas? May 300 million na naman na ayuda programs, etc. para botohan by Speaker of all cabinets. Ano ba yan? Okay. So, ang tingin ko din dito di ba, what is the rule nga? External enemy. Ano pa yung pinupuntirya nila? Kasi posibleng hindi nangyayari, posibleng ine-exage lang
ng mga tao. I mean, we're talking about the realm of possibility. Na what if ini-exage nila? Because yun nga, they want to create the image that we have an external enemy, and therefore we will need stronger measures to quell internal unrest. Kasi nga naman, di ba, you cannot be a nation divided kapag merong tayong kalaban na tagalabas. Bukod pa dyan, for me, more sinister is this. Hindi niyo ba napapansin din na, na ito ramdam namin na naming mga nagsasalita. Like, people like Byron, Maharlika, Sas, even Pebbles, Chulurut, and a few others that who would rather not be named. Nararamdaman po namin na minomonitor na kami. Nararamdaman na po namin na parang nakabantay sila sa amin. So, bakit? Why is it necessary to pay close tabs on people who are merely expressing themselves? Well, ang pinakabalakid, kumbaga, sa mga ambisyon ng ating mga politiko ay yung pagtututol natin sa charter change. At bukod dito, ang pagtututol din natin sa pagdadawit sa atin sa isang international conflict. Baka naman kasi hindi kailangan. Baka naman kaya nila ginagawa ang lahat ng ito. Dahil baka madiskubre na ng taong bayan na ang trust and satisfaction ratings nitong grupong namumuno sa atin ay bumabagsak na ng bumabagsak. Uy, lalabas na naman ang mga trolls. May impormasyon po kami na nagsasabi na ang by their own internal findings, kumbaga, sa gobyerno, alam nila na bumababa ang ratings ng ating Pangulo. At hindi po local na na pollsters ang gumagawa para sa ating administrasyon. So, kung nararamdaman ng ating administrasyon na pabagsak ang kanilang ratings, then it is necessary for them to, to create this external enemy, to try to focus on an external enemy, di ba? At hindi lang yon. At the same time, binabakbakan nila yung mga tao who are expressing a contrary view. Ay sino-sino yun? Pangulong Duterte, na may panibago na namang issue sa kanya. Di ba? Ano na naman ang ni-raise ng ng PCO? Ay, sorry, Congress pala. I get them mixed up kasi parang ang nangyayari, ang Kongreso, ang presscon ng presscon, at walang ginagawa kundi ipagtanggol, syempre, both the executive and the House Speaker. Di ba? Pangulo at saka si House Speaker ang pinagtatanggol nila. Oh, and of course, the First Lady. Di ba? Sino ang nanawagan? Nakasuhan daw si Attorney Glenn Chong. Kongreso, hindi mga kongresista, hindi ang ating First Lady. Sino ba ang biktima? Ba yung biktima hindi umaangal but other people are doing it for her. Well, I can see naman why. But still, Kongreso ang nagpi-PCO ngayon. Bukod diyan, may bago na. Bakit daw si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, ang ginawang administrator ng KOJC? Parang, pakinyo. This is a private agreement. Kung pinagkakatiwalaan ng pinuno ng KOJC, ang dating Pangulo natin, sino ba ang mga kongresista para questionin yun? Ngayon, I went a step further at sinasabing, baka money laundering yan. Hala, nasa baka stage pa lang kayo. Anong money laundering ang sinasabi ninyo? Meron po ba kayong ebidensya? Kayo ba ay nagsasabi lang ng baka kasi yun na lang po ang teorya nakakapitan ninyo? Na medyo nakakahalata naman. Sunod-sunod na, nag-start kayo sa ICC. Binuhay nyo na naman yung EJK. Tapos, yung kay Inday pa, dinawit nyo din siya sa ICC. Pagkatapos, eto na po, tuta ng China, tapos meron pang secret deal with China.
na, uy, kung saan-saan na nanggagaling po yung paninira ninyo. Hindi naman po tanga ang publiko para hindi makita na kada linggo mayroong bagong issue sa ating dating Pangulo. At kung saan-saan hinuhugot ito. At wag po kayong makampante. Susunod na pati kami. Sure na po ako dyan na gagawa sila ng paraan para manira sa amin.